Nagbabalik po kita digdi sa programang Simbahan Asin Komunidad. Marehay na po, aga po giraray sa gabos sa mga katiwala niya to nakatutok asin, nakatutok sa radyo asin patagos na naghihiling sa tuya sa DCTV Channel 2, Veritas TV. May mga kakaibahan po kita ngunyan, hali pa sa Katanduanes with Sir Rolly, si Mr. Yes, Marina, pagkaaga tabi sa gabos natong mga parantabay. Good morning, IB. Good morning sa tuyang mga parantabay. Ganyan. Tamang-tama, tanganing makakuha kita nin mga iba pang informasyon. Siguro, mga updated information hali sa Katanduanes. Makakasabay niya itong ganyan digdi sa laog kan sa tuyang booth and MDRRMO. Kundi po ako nasasala. Si Mr. Facundo kang Katanduanes. Sir, good morning, tabi. Pwedeng makihiling tabi, sir, kung naka-on sa microphone. Opo. Go ahead, sir. Hello, hello. Opo. Good morning Yes, po, sir. good morning po sa ating lahat. Opo. Sir and Madam, ako po si Andrew Facundo, ang Assistant Provincial DRRM Officer ng Catanduanes, and I was invited to be here for the Magna Carta for Public DRRM Workers po kasi nandun po yung Radyo Veritas kahapon. Opo. And nakadaupang palad natin at tayo po ay nangangampanya para po palaganapin ang ating panawagan para po sa agarang pagpasa ng Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management Workers. Okay. So, ibig sabihin, sir, that is for, ano yan, mga, hindi lang safety officers, kundi disaster. Disaster, pati media po kasama dyan. Pag nag-cover po tayo ng mga kalamidad, sumasabay tayo sa responde, kasama po. Kaya lang, meron po tayong requirements. Siyempre, dapat po employed ng government. Okay. So, kumusta ito, sir? Ano yung, kung ito ngayon? Situation nito? Nasa anong level na tayo? Yung level po nito, yung estado po nito sa lower house, sa House of Representatives, ito ngayon po ay nakalagpas na, ay naipasa na sa Committee on Disaster Resilience, yung mismong proponent po nito, yung concerned committee. At ito po ay nakalagpas na rin, naipasa na rin sa House Committee on Ways and Means. Kaya po ito ay na-submit na for deliberation din po sa Committee on Appropriations na kung saan ang Ako Bicol Party List po ang chairman. Okay. So, Isang step na lang papunta po. Pag naipasa na po dito, Committee on Rules para mai-calendar na po sa plenaryo. okay. And after that, Senate na. Pagkatapos po niyan, pag na-approve na po tayo sa plenaryo, itatransmit na po yan ng lower house sa Senado. Okay. So, sila naman po yung magde-deliberate na ng Magna Carta doon sa Senate. Opo, at ang kainaman po nito ay may ongoing na din po na bill, yung Senate bill, yung version nila. Pero ngayon po ay nasa technical working group pa ng concerned committee. Ang chairman po ay si Senator Jinggoy Estrada. Okay. So, parang yun, sir, yung, di ba magkahalintulad yung sinabi noon ni Senator Zubiri na ifa-follow up niya kay Senator Jinggoy. Yun ba yun, sir? Sa pagkakaalam ko po ay yun po yun. Kasi na-file po ang mga batas, ang mga panukalang batas po na yun ay nung panahon po na siya po ang Pangulo ng Senado. Opo, si Senator Zubiri. Opo. Kaya pala sabi niya noon nang pumunta siya ng Albay, ifa-follow up niya ito kay Senator Jinggoy para mapabilis yung pag-aaproba ng Magna Carta for Disaster Workers ba yun? Okay. So, siguro sir, kumustahin naman natin yung province ng Catanduanes? Ano ang situation ngayon, sir? Overall, siguro. Tingnan muna natin yung overall muna. Ang aking mai-share po sa atin dito ngayon ay yung overall na kalagayan ng Catanduanes based po sa mga naririnig natin at nakikita natin, access natin sa mga records. But I will have to inform you of the caveat that hindi po ko yung authorized to tell you the actual situation kasi may ongoing po tayo or inactivate po yung Emergency Operations Center at meron po itong PIO. Okay. At meron din pong Incident Management Team, meron din po itong PIO. So ang sa akin po is unofficial based on my personal observation para lang po may share din tayo kahit papano on the overall situation prevailing in Catanduanes right now. Opo, para malaman din po ng publiko na baka may mga tao o grupo na gustong Magtaba. pumunta ng Catanduanes, magdala ng taba, magdala ng Tulong. tulong, kaya ayuda para doon sa
pababanggit yung situation, sir? Opo. Sa ngayon po, ang nakikita nating situation doon is yung northern part po ng Catanduanes ay severely affected po ni Pepito. Na kung saan yung mga mahihinang, yung mga kabahayan at ibang struktura na made of light materials ay siguradong malubha po yun na naapektuhan at na-damage. Sa southern portion naman po yung mga mahihina din na siguradong madadamage din, although hindi po ganun kalubha sa northern part. Kasi sila First- yung nakaharap sa Opo. Pacific Ocean. Opo. Ang pinaka siguradong malubhas, north and south, ang apektado po is yung agriculture sector. Okay, agriculture sector. Now, sir, doon sa parting yun ng Catanduanes, may mga lugar ba doon na talagang nandoon malapit sa dagat? And ano yung mga plans siguro in the future ng province bilang assistant MDRRMO, PDRRMO? Ang Catanduanes po kasi dahil po isa siyang isla, majority po sa ating, marami po sa ating mga villages or mga barangay ay tinatawag nating coastal barangays. Actually, 10 out of 11 municipalities ay merong coastal area. Yung San Miguel, yung municipality of San Miguel lang po ang enclosed ng 10 munisipyo na nasa gitna, na wala pong shoreline. Okay. Pero yung 10, meron po siyang shoreline. So, ibig sabihin po nun, meron po tayong mga barangay na nasa tabing dagat. Matagal na po nating napagplanuhan yan sa Sanggunian. Merong mga moves na yan noon pa. At sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, matagal na din po napag-uusapan at unti-unting iniimplementa. Yung mga nasa gilid po ng is ng dagat, una po natin yan na inaabisuhan na mag-evacuate at pumunta sa safe na lugar. Yung pangmatagalang solusyon po niyan is kasama po natin yung DENR. Kasi yung easement, I think, if I'm not mistaken, from the shoreline, anong tawag nilang technical term doon, may clearance na 25 meters at least para umatras yung mga structure. Kasi ngayon po, because of climate change, ang umusog po is hindi naman yung bahay, Yung tubig. yung tubig papunta. Kaya po yung clearance, halos Kinain na. halos nawala na po yun. So, yun po ang medyo dilemma sa atin kasi kung magre-relocate po ang local government units ng kanya-kanyang mga barangay, malaking burden po yun sa part ng mga munisipyo. Ang probinsya naman po augmentation ang role. Hindi po siya yung front line. So kung ang mga munisipyo may kukulangan at may kakayahan naman ang probinsya, tutulong ang probinsya. At kung wala po, punta tayo sa region or sa national. Kasi mahirap kasi napapaligiran ng tubig. Opo. Pero yung most prone is the eastern side. Pagka ganito pong amihan, talagang ang eastern seaboard ng Pilipinas, yun talaga ang nasa delikado. So, lalo yung northeast. Northeast. Kasi yung mga bagyo natin ay nag-originate from the Pacific Ocean. So, yun po ang kwan talaga. It's seldom na yung west ang tatamaan ng Catanduanes at papailalim siya between Samar and Catanduanes Island. Very rare po yun na mangyari na yung western side ang unang tinatamaan. So, parang wala pa nga po akong experience or nalaman na ganun po yung nangyari na pumailalim and then yung bumalik sa may west. Parang hindi po yun yung characteristics ng mga bagyo natin. Kasi kung umilalim yun sa Catanduanes, tatamaan South. yung Albay. Sure, tatamaan po yung Legazpi. Yung sentro naman ng parang masesentro yung Albay province noon. Yes, for pag sure. nasa ilalim ng Catanduanes. Yan, kung tuloy-tuloy. Pero kung pagdating sa gitna umangat naman, depende po yun sa movement ng bagyo. Kaya lang pag malapit ng bagyo at saka siya nagbago ng direksyon, hirap na po tayong ma-monitor yun kasi wala nang internet during that time, wala nang signal ang mga radyo. At saka wala nang signal yung mobile providers ng halimbawa yung Smart and Globe. Wala na po 'yun. Okay, so as of now, sir, sa tansya nyo, doon sa mga naapektahan ng mga lugar,
more or less, mga ilan na kaya, sir? Wala po tayong yung lugar for sure pwede nating i-include dyan yung mga municipalities na northern and northeastern, yung Higmoto, municipality of Viga, Payo or Panganiban, Bagamanok and Pandan, and northern portion of Karamuran. Pero yung southern part po affected din po siya, pero siya ang pinakamatindi talagang malubhang naapektuhan is yung northern part. Okay. Ngayon ko lang sa nalaman nung isang araw na may Panay Island pala sa Catanduanes. Meron po. Opo. Kumusta yung situation noon? Kasi nakita ko doon sa lugar, parang nandoon siya sa medyo Wala. tip na ng Catanduanes. Kumusta, sir, yung lugar na yon? Wala po tayong direct information kasi ang meron pong direct information sa ganyan is nahati din po sa dalawa yung Panay